Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Tatay, nang makitang pinigilan siya ni Wang Dong, itinadyakan ni Wang Siman ang kanyang mga paa sa parehong lugar. Hindi niya kayang patayin si Aaron at lutesin ang kanyang galit. Hindi ko talaga maintindihan, Tay, bakit gusto mong ipagtanggol ang may sakit na manok na ito kahit saan? Sinabi mo sa akin mula pagkabata na ang pinakahinamak mo ay ang ganitong uri ng basura. Panipi, hindi pinansin ni Wang Dong. Bumalik siya at tumingin kay Aaron. Nagsorry siya at sinabing, Young Master Han, ang babae ay masungit at walang ingat. Okay ka lang. Umiling si Aaron at nakangiting sinabi, salamat sa pag-aalala mo. Hindi malaking problema ang Aaron. Gayunpaman, si Miss Wang ay ganito. Dapat maging mas disiplinado si Master Wang. Kung hindi, talagang nag-aalala ako na si Miss Wang ay hindi magpakasal sa hinaharap. Panipi, nang marinig ang mga salita ni Aaron, galit na galit si Wang Siman, ikaw bastard, ano ang sasabihin mo? Hindi ba ikakasal si Miss Ben? Hanggat ikinakaway ko ang aking kamay at hindi mabilang na mga young masters ang pumila sa harap ng aking bahay, hindi ba ako ikakasal? Pero ikaw, ang magpapakasal sa iyo, ang magiging malas sa 8 henerasyon. Panipi, nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Nagbibigay lang siya ng sarili niyang opinyon. Kung tutusin, totoong walang ingat at bastos si Wang Siman. Paano ka nagsasalita, Siman? Kakaibang tingin ni Wang Dong kay Wang Siman. Ako, sinasabi ko ang totoo. Itinoon ni Wang Siman ang kanyang ulo sa isang tabi, hindi kumbinsido. Bumantong hininga si Wang Dong at lumapit kay Wang Siman, anak, hindi mo masasabi iyan tungkol sa iyong sarili. Naiintindihan mo ba? Ang gulo, pinapagalitan ko ang buhay at sinumpa ko si Aaron. Sabi ni Wang Siman. Umiling si Wang Dong, ikaw ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili, Siman. Napag-isipan ko na, hindi ka naman masyadong bata. Oras na para maghanap ng pamilya. Kasabay nito, iwinagayway ni Wang Dong ang kanyang kamay, at maraming katulong ang pumasok na may paggalang na may dalang tumpok ng mga Regalong perlas. Si Wang Siman ay nasilaw sa lahat ng uri ng kayamanan. Halos lahat sila ay sikat na pag-aari ng mga ang pamilya ni Wang, kasama ang pinakamahalagang buhay na ginseng. Tatay, ano ang kahangahangang paraan ni Wang Siman? Sa sandaling may baba ang mga bagay, sinabi ni Wang Dong kay Aaron, Mr. Si Han, bagamat mabangis ang batang babae, siya ay mabait. Naniniwala akong hindi pagkakaunawaan lang ang affair ngayon. Narito ang 12 pinakamahalagang kayamanan sa aming bahay. Hanggat handa kang pakasalan siya, ang mga bagay na ito ay mga regalo sa kasal. Nang marinig ito, nababaliw si Wang Siman. Nagbebenta ba ito ng babae o nagpapakasal sa isang anak na babae? Higit pa, naibenta siya sa Aaron. Pagkatapos ng Aaron ay nagulat, nagmamadali siyang umiling at mariing sinabi, Master Wang, masyado kang nagbiro sa Aaron. Gaya nga ng sinabi ng dalaga, isa lang akong may sakit na bata, paano niya mapapangasawa ang gayong dalaga? Isa pa, may asawa si Aaron. Panipi,
Normal lang sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae. Hindi ko inaasahan na si Simon ang magiging asawa ni Han Gongzi. Hanggat payag si Han Gongzi, okay lang maging babae. Si Wang Donglian ay abala. Nang marinig ito ni Aaron, determinado pa rin siya. Kahit na ang mundo ay napakabukas sa isyo ng 3 asawa at 4 na babae, sa puso ni Aaron, si Ivory lamang ang nag-iisa sa buhay na ito, at walang posibilidad na magkaroon ng pangalawa. Napakabait ni Mr. Wang. Hindi talaga blessing ang 3,000 yuan. Natapos ang Aaron, tumingin kay Wang Simon na malapit ng sumabog. Bukod dito, ayaw kong mamatay si Miss Wang, kaya Master Wang, maaari mo itong bawiin. Anong problema sa pagkamatay ni Simon? Hindi maintindihan ni Wang Dong. Ngunit ang mga salita ni Aaron ay napakasakit sa pandinig ni Wang Simon, dahil sinabi niya lang na kung pakakasalan niya si Aaron, mas gugustuhin niyang mamatay. Sinabi niya ang mga salita, ngunit saan niya naisip na bigla siyang ipapadala ng kanyang ama sa Diyos ng salot, kahit na itulak siya palabas. Pwede ka ring maging concubine sa sarili mo. Kahit na ang unang pamilya ng lungsod ng Chanho ay walang kwalifikasyon, lalo pa ang Aaron. Tatay, kung gusto mong pakasalan ko siya, mas gugustuhin kong mamatay. Kinagat ni Wang Simon ang kanyang mga ngipin at pinandilatan ng mata si Aaron. Oo, hindi tumututol si tatay, ngunit kung mamatay ka, dapat ay multo iyon ng pamilyang Han. Matigas na sabi ni Wang Dong. Nang marinig ito, tumingin si Wang Simon kay Wang Dong nang hindi maisip. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ang pinakamasakit para sa kanyang ama ay ang kanyang sarili. Kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya papagalitin ang sarili niya. Dahil dito, si Wang Simon, na walang tiwala sa sarili mula pagkabata, ay gumawa ng ilang mga bagay na hindi masusunod sa bawat oras upang maakit ang atensyon ng kanyang ama. Pero hindi ko inasahan na mas gugustuhin pa ng tatay ko ang mamatay sa may sakit na manok ngayon. Well, mamamatay ako para ipakita sa'yo. Ang mga mata ni Wang Simon ay puno ng luha at pagkadurog ng puso. Tumalikod siya at kinuha ang espada para putulin ang kanyang lalamunan. Sinimulan ni Wang Dong na itumba ang espada para sa kanya. Pagkatapos, sinampal niya ng malakas ang mukha ni Wang Simon at sinabing, tama na ang gulo mo. Halika, ibalik mo si Miss sa kwarto. Bawal siyang lumabas nang walang utos ko. Naramdaman ni Wang Simon ang kanyang sugat at namamaga na mukha at tumingin kay Wang Dong nang may galit. Inihatid siya ng katulong palabas ng silid. Tumingin si Wang Dong kay Aaron at sinabing, Mr. Aaron, aalis muna ako. Akala ng Aaron ay tapos na. Kinaumagahan, maaga siyang nagising dahil hahanapin niya si Pango. 3 tao sa bulwagan, at umalis si Wang Dong sa linya. Nang hindi inaasahan, si Wang Dong ay ipinangako ng napakasimple, nagpadala din ng pera sa 3 tao. Gayunpaman, kararating lang sa tarangkahan ng palasyo, nakasimangot si Aaron. Ang mga bantay sa mga pintuan ng lungsod ay nakatayo roon, nakangiting malungkot, nakatingin kay Aaron. Halatang hindi maganda ang kabilang panig. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, nagmamadaling pumasok si Qin Qingfeng upang hanapin si Wang Dong. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Wang Dong, ngunit pagkatapos tingnan ang Aaron, sinabi niya sa opisyal ng guard na si Zhuang Hu, ang 3 taong ito ay mga panauhin lahat ng ating pamilya Wang bago sila umalis sa ating pamilya Wang. Kung manggahas kagulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Aaron ng isang pilit ng ngiti, sa kabaligtaran, lumabas tayo ng palasyo, wala itong kinalaman kay Master Wang, tama. Nakangiting sabi ni Wang Dong, Mr. Han, ang bait mo talaga. Ang Aaron ay hindi lamang matalino, ngunit maaari ring isipin na si Zhuang Hu ay talagang tinatawag ni Wang Dong. Ang kanyang layunin ay natural na pilitin ang kanyang sarili na pakasalan si Wang Simon. Bagamat hindi niya mahulaan kung bakit kailangang pakasalan ni Wang Dong si Wang Simon, hindi pa rin siya papayag sa kasal na ito. Kuya Wang, ikaw na. Tumingin si Qin Qingfeng kay Wang Dong. Brother Qin, ginawa ko ito ng may mabuting hangarin. Hanggat Aaron katao ang handang maging manugang ko, masisiguro kung walang maglalakas loob na pigilan ka sa Chanho City, at bibigyan kita ng isang maraming 12 kayamanan, mahinang sabi ni Wang Dong. Nang marinig ito, medyo natuwa si Qin Qingfeng. Kinuha niya ang Aaron at sinabing, Aaron, mapapatingala ka ni Kuya Wang. Miss Simon, nakita mo ito kahapon.
Bagamat medyo masungit at masungit, mukha siyang engkanto. Higit pa rito, mayroong 12 sikat na kayamanan ng ang pamilyang Wang. Kung makukuha mo ang mga ito, napakaswerte mo sa negosyong ito. Mariing umiling si Aaron, hindi ako magpapakasal kay Miss Wang, may lugar ako sa puso ko. 3,000, Hanggal. Si Master Wang ay isang malaking pamilya sa lungsod ng Chanho. Kung tutulungan ka niya, mas mabilis kang lalago. Alam mo ba, estilo ng Chin-Chin. Umiling pa rin si Han Sanchen, kahit nabigyan mo ako ng Jinshan at Yinshan, hinding-hindi ko siya ipagkakanulo. Master, bumalik ka. Tingnan Aaron pabalik sa palasyo. Wang Dong ay lubos na nasiyahan, sa tingin Aaron bibig mahirap, ngunit ang puso ay nagsimulang magbunga, malumanay ngumiti, din sinundan pabalik sa bahay. Ngunit ang hindi inaasahan ni Wang Dong ay pagkatapos na bumalik si Han 3,000 sa kanyang silid, hindi niya ito pinansin, at bumalik sa guest room upang magpahinga. Si Wang Dong ay hindi nagmamadali. Hanggat ang Aaron ay nakulong dito, mangako siya maaga o huli. Sa makatuwid, pagkatapos magpadala ng ilang mga tagapaglingkod upang titigan ang Aaron, hindi masyadong inistorbo ni Wang Dong ang Aaron. Sa gabi, lumabas ang Aaron, at ilang katulong ang agad na nabalisa. Natawa si Aaron, ano? Hindi ko pa ba nakikita ang magiging nobya ko? Panipi, nang marinig ito, ilang katulong ang nagpahinga ng kanilang pagbabantay at sinundan si Aaron sa boudoir ni Wang Siman. Pagkarating sa boudoir ni Wang Siman, sinundan niya ang katulong ni Aaron at ang bantay pinto upang magpaliwanag ng ilang salita. Agad na binuksan ng kabilang partido ang pinto. Pumasok si Aaron sa kwarto at hindi napigil ang matawa. Nasaan ang boudoir ng babae? Ito ay isang silid ng armas. Sa silid, mayroong lahat ng uri ng mga armas sa lahat ng dako. Kahit sa yulunan ng kanyang kama ay may kutsilyong mahigit 1 metro ang haba. Nang makitang pumasok si Aaron, agad na binunot ni Wang Siman ang kanyang espada, may sakit kang. Manok, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Haha, pinakasalan ka ng tatay mo sa akin, pumayag naman ako, kaya syempre, sumama ako sa iyo para pumasok sa bridal chamber. Ngumiti si Han Sanchen. Nang marinig ito, ilang katulong ang matalinong umatras at kinuha ang pinto kasama nila. Sinabi ni Wang Siman, mabaho na may sakit na manok, binabalaan kita, kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin kita kaagad. Aaron isang ngiti, makita ang mga tagapaglingkod lahat umalis, sa oras na ito Zeng's paraan, huwag mag-alala, wala akong interes sa iyo, kahit na maghubad ka sa kama, lumapit ako sa iyo, nais na gumawa ng isang deal sa iyo. Hindi ka interesadong nakahiga sa kama na nakahubad. Ang pangungusap na ito ay parang isang malaking kahihiyan para kay Wang Siman. Bakit? Ito ba ay minamaliit ang iyong sarili? Gayunpaman, mas nag-aalala siya tungkol sa ikalawang kalahati ng mga salita ni Aaron, ano ang magagawa ko sa iyong mga may sakit na manok? Deserve mo ba ito? Panipi, ayokong pakasalan ka, at ayaw mo akong pakasalan. Paano kung ilabas mo ako? Aaron, bakit kita tutulungan? Malamig na sabi ni Wang Siman. Maaaring hindi mo ako tulungan, ngunit kung mananatili ako sa pamilya Wang ng isang araw, hindi tatalikuran ng iyong ama ang ideya na pakasalan mo ako, kaya tulungan mo ako at ang iyong sarili. Aaron, bahagyang nag-isip si Wang Siman, tumango, okay, ipinapangako ko sa iyo, ang aking pamilya ay may silid ng alchemy, kung saan mayroong isang lihim na daan, maaari tayong makatakas mula doon, at mayroong maraming magagandang bagay, pagkatapos ay maaari kang mura nitong manok na may sakit. Sumimangot si Aaron, magiging magaling ka ba? Sa oras na ito, hindi sinasadyang lumabas sa bibig ni Wang Siman ang isang panunuya, malamig na puso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.